Bakit nga ba ang mura na lang ng mga second-hand Mazda 3 ngayon? Bakit hindi na maintain ng Mazda ang mataas nilang value paglipas ng panahon gaya ng mga Honda Civic? Yung mga Civic, Corolla at Vios, medyo may kamahalan pa rin ang presyo kung bibilhin mo sila ng second-hand. Pero itong Mazda, parang napag-iiwanan pag resale value na ang usapan. Huwag niyong pagkamalian. Para sa akin, isa ang Mazda sa pinakamagagandang kotse in terms of design. Kaya isang misteryo din sa akin kung bakit ganito ang nangyayari. Sa video na to, iisa-isahin natin ang dahilan kung bakit mabilis bumulusok ang value ng mga sasakyan ng Mazda dito sa Pilipinas. Pinakamalaking factor dyan ay ang supply and demand. Pero mamaya na natin yan pag-usapan. Isa-isahin muna natin ang mga sinasabing dahilan o pulso ng madla sa kung bakit mura na lang binebenta ang Mazda 3 o isama na natin ang halos lahat ng Mazda vehicles. Nahagilap ko ang mga rason na to sa mga forums, comment section at mga nagtatanong-tanong kung okay pa ba ang second-hand Mazda ngayon. Reason number 1 nila ay ang fuel consumption. Sinasabi ng marami na malakas daw sa gas ang Mazda kahit normal naman ang displacement nito pagdating sa specs. Kung Mazda owner ka, i-confirm mo naman sa comment section kung isa nga ba to sa mga factors. Kung perception nga naman ng mga Pinoy consumers sa sasakyan ay malakas sa gas ang Mazda, sa tingin ko mabilis nga yan mawawala ng value. Example na lang sa mga second-hand Honda Accord. Alam ng marami na malakas sa gas ang Accord sa 2.0 displacement. At dahil sa factor na yan, kahit gaano pa kakomportable at kaganda ang itsura ng sasakyan, hindi yan pipiliin sa market. Syempre, dun pupunta yung mga bumibili ng sasakyan sa mga kotseng matitipid sa gas. Reason number 2, mahal daw ang maintenance ng Mazda. Mahal ang labor sa mekaniko at mahal ang mga parts. Ito ay dahil konti lang daw ang mga mekaniko dito sa Pilipinas na nagiging espesyalista talaga ng Mazda at mahirap din daw humanap ng mga parts nito. Reason number 3, kompetisyon. Kung papipiliin ka sa mga brands na to, Mazda, Toyota, Honda, Nissan o Mitsubishi, sa anong car brand ka bibili ng sasakyan? Dito sa Pilipinas, unang pinipili ng tao ang Honda at Toyota at nagiging secondary option na lang yung iba. Pinakahuling option kadalasan yung brand ng Mazda. Bakit ganito ang perceived value ng mga tao sa Mazda? Ang isa nakikita kong dahilan ay dahil sa ang perception ng mga Pinoy sa Mazda ay mediocre lang o yung bang kotseng hindi sobrang ganda para bilhin at hindi naman sobrang pangit para hindi mo bilhin. In short, yung kotseng pwede na. Parang ganito, ano yung karakteristik ng mga estudyanteng pinaka natatandaan sa kanila ng mga teacher nila nung nag-aaral pa sila? Dalawa lang daw yan. Ang naalala ng mga teacher sa mga estudyante nila ay yung pinakamakukulit at yung pinakamatalino. Kahit lumipas pa ang panahon, tanda pa ng mga teacher yung mga first name ng mga yan. Yung karamihan sa mga estudyante, nalimutan na nila. Parang ganyan lang din sa kotse na to. Nasa kalagitnaan. Na sobrang simple, andun lang siya sa kalagitnaan. Kaya hindi masyadong maalala ng mga tao. O maaaring kulang lang talaga sila sa marketing. At dito na pumapasok ang reason number 4, ang supply at demand. Kapag mataas ang demand, tumataas ang presyo. Pag mababa naman ang demand, bumababa ang presyo ng isang produkto. Kung walang naghahanap o walang demand sa mga kotse ng Mazda, bababa talaga ang resale value nito at lahat ng factors na nagpapababa sa demand ng Mazda ay nasabi ko na siguro halos lahat. Maring hindi ito popular sa Pilipinas dahil sa Honda o Toyota, pwedeng dahil sa maintenance o sa fuel consumption, hindi natin masasabi. Pero hindi pa din ako nawawala ng pag-asa sa Mazda. Sa tingin ko, hinahanda pa ng Toyota ang pag-angat ng brand na to. Sa kasalukuyan, ang Mazda company ay parte na ng Toyota. Kaya naman nakikita ng mga tao na magsusurvive pa din ang Mazda sa future. Nakikita na din natin na unti-unti ang pag-angat ng Mazda brand dahil ayon sa mga car consumers, simula nung na-acquire sila ng Toyota, patuloy na sa pagtaas ang reliability ratings ng Mazda cars taon-taon. Please share this video kung nagustuhan mo at i-comment mo naman ang feedback mo sa comment section below. Maraming salamat sa panonood.